Nagpatuloy ang kwento kung saan tinatanong ng baliw na preso ang ating bida kung malinis na ba ang kanyang muka. Sumagot naman ang ating bida na marumi pa rin ang muka nito kung kaya mas lalong nainis ang baliw na preso sa kanya. Nagalit ito sa sinabi ng ating bida kung kaya nagtatangka na itong magbitaw ng malakas na suntok. Bigla naman dumating ang bantay na pulis at sinabi nito na kung tapos na sila sa kanilang trabaho bumalik na sila sa kanilang mga selda. Natigilan ang baliw na preso sa pananakit kung kaya pinagmamasdan nito ang number ng ating bida sa kanyang suot na damit para hindi niya makalimutan. Lumipat ang eksena kung saan nasa labas sila ng kanilang mga selda at tinatanong ng ating bida kung bakit nakasiksik sa kanya ngayon ang kanyang mga kasamahan. Sinabi rin niya na bahala sila sa kanilang gustong gawin basta wag sila magiging pabigat sa kanya dahil meron pa itong kailangang asikasuhin. Sa isipan ng ating bida sinasabi nito na kinakailangan niyang hanapin ang mga bilanggong may tato ng dragon na bahagi ng organisasyon ng kanyang tatay. Tinanong naman siya ng isa niyang kasamahan kung ano ba ang hinahanap ng ating bida at sinabi pa nito na wala man sa kanyang itsura pero magaling siya sa pagkalap ng mga mahahalagang impormasyon. Sumagot naman ang ating bida na ang hinahanap niya ay ang mga bilanggong may tato na nakakatakot. Lumipat ang eksena kung saan nanunood sila ng balita sa kanilang selda at nagsalita ang ating bida at sinabi nito na walang utak ang lahat ng kriminal dahil inuubos nila ang kanilang oras at buhay sa kulungan. Nasaktan naman ang kanyang mga kasamahan sa sinabi ng ating bida at nakakalimutan niya ata na katabi niya lang ang kanyang mga kasamahan. Nagsalita naman ang isa at sinabi nito na hindi lahat ng kriminal masama at binahagi niya ang kwento kung paano siya nakulong. Ayon sa kanya merong anak ng congressman ang nanggulo sa isang kainan at sinira nito ang lahat, dumating siya at binugbog niya ang anak ng politiko at dahil sa kapangyarihan ng kanyang kaaway pinakulong siya nito. Sinabi pa niya na wala siyang pinagsisihan sa kanyang ginawa pero nagsalita ang kanyang mga kasamahan na nagsisinungaling lang ito at gumagawa ng kwento. Pero nagsalita ang ating bida na maaaring totoo ang sinabi niya kung kaya nagulat ang kanyang kasamahan dahil ngayon lang may naniwala sa kanyang mga sinasabi. Habang masaya itong nagtatrabaho sa taniman at nagbubungkal ng lupa hindi niya napansin na meron palang tao sa likod na natapunan ng kanyang binubungkal na lupa. Ito pala ay ang presong baliw na ayaw sa dumi kung kaya galit na galit ito sa kanya at balak siyang saktan. Dati niya pala itong kasamahan sa selda at madalas siyang saktan nito at biglang ginamit sa kanyang muka ang insecticide kung kaya namilipit ito sa sakit dahil nalagyan ang kanyang mata. Tinanong siya ng baliw na preso kung kasamahan niya ba ang ating bida sa selda at bigla niyang pinakita ang tato sa kanyang dibdib na katulad sa hinahanap ng ating bida. Lumipat ang eksena sa selda at pinakita ang ating bida na tahimik na nagpapakondisyon ng kanyang katawan. Biglang lumapit ang kanyang kasamahan at pinuri siya nito dahil nagagawa niya ng mahusay at perpekto ang kanyang workout. Binigyan siya ng maiinom ng kanyang kasamahan dahil baka